DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso tayo sa mga naglalagab live na balita. Sa Maynila, mga kasama, isang residential area po yung nasunog dyan sa may Dalpan Street, Callejon 8, Santa Ana, kanina alas 10:07 na umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nag-umpisa ang sunog sa may number 2317 Dalpan Street at umabot sa 3 alarma ho ang sunog bago tuluyang naapula. Pinupok din na po yung 2 sakyan, kabilang dyan isang Toyota Corolla at isang Nissan. Sa ngayon, iniimbestigan pa ng mga arson investigators ang sanhi ng sunog at kung magkano rin po ang pinsalang idinulot niyan. Walang napaulitan nasaw yung nasaktan sa nasabing insidente. Dako tayo ng Olongapo, meron pong patay security guard matapos bordahan ng saksak habang naka-duty sa isang commercial building sa barangay East Tanipak. Nakilala ang biktima na si Alejandro Lipae, 58 anyos at residente ng barangay Gordon Heights sa Olongapo at nakatalaga sa St. James Security Agency. Base sa pagsusuri ng mga doktor, namatay si Lipae mula sa maraming saksak sa kanyang dibdib. Gamit ho yung isang ice pick. Napagalaman na tinangay rin ang hindi pa nakikilalang suspect ang service firearm ng biktima na kalibre 38 na baril. Patuloy naman ang pagsisiyasa doon ng mga pulis sa krimen para alamin na rin ang motibo sa pagpatay kay Lipae. Naglalagablog na mga balita. Sa Pasay area, naipag-ugnayan ang Pasay City Traffic Management Office sa MMDA kaugnay ng natakdang pagsimula ng konstruksyon ng EDSA Top Flyover. Layo po ito matukoy yung alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista sa oras sa simula ng konstruksyon. Magpapakalat naman ang Pasay City ng traffic officers at enforcers 24/7 upang maiwasan ang pagsigip ng daloy ng trapiko sa lungsod. Nasa abutin ho ng 15 buwan ang konstruksyon ng EDSA Top Flyover. Si Rhea Mamoga may report. Metro Manila hindi dideklarang election watchlist ng PNP. Report si Rhea Mamoga. Rhea, iradyo mo. Inihayag na ni NCRPO Chief Police Director Leonardo Espina na walang election watch list area sa Metro Manila. Ito ay base sa pakikipag-ugnayan niya sa kanyang counterpart sa Armed Forces of the Philippines ugnay sa Joint Task Force Secured in Fair Election Race. Ito ay sa kabila ng mga napaunat na pagpatay sa isang kawani ng pamahalang lokal ng Taguig City at ang alkalde nga ng Makunakon Isabela na pinatay naman sa Quezon City na pawang wala umanong kinalaman sa election at isolated cases lamang. Pero sinabi ni Espina naghahanda na ang kanilang joint task force para sa darating na halalan. Napagpulungan pa rin area nila ng kanyang counterpart sa AFP ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon tulad ng brownout sa area mismo ng Butuhana. Kasama mo sa Kampo Krami para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Naglalagablog na mga balita. Meron pong tulak ng droga ang huli. Pusher ho ito. Huli sa drug operation. Buti yun. Oo. Sama natin sa balita si Johnny Reblando ng RMN Olongapo. Johnny, go Johnny. Nahulog sa bitag ng mga tauhan ng City Anti-Illegal Drug Special Operation Team ang siyang drug pusher sa isinagawang drug operation dito sa Olongapo. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Ryan Roy Reyes, 35 anyos at residente ng number 44 Pipi Street, Barangay West Tapinak, Olongapo City. Ang suspect ay dinakip matapos na magbenta ng isang plastic sachet ng shabu sa isang police pusher buyer sa halagang 200 piso. Na-recover din ng pulisya sa pag-iingat ng suspect ang 11 pang sachet ng shabu at marked money. Ang suspect ay detenido na ngayon sa Police Station 1 Detention Cell at ipinagharap na ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165. Para sa DZXL 558, kasama mo sa Olongapo, Johnny Reblando, Tatak, RMN. Naglalagablog sa 558. Nilusob na mahigit sa 70 na miyembro po ng NPA ang minahan ng karbon at ginto sa Labo, Camarines Norte. Sinunog ng mga rebelde yung tanggapan ng Buhay International Mining Company na pag-ari ng Chinese national si Peng Nan.
Sinilaban din ang dalawang unit ng dump truck, loader, tractor, multicab at generator set. Maliban dito, itinangay din ang mga sospek pang gamit bago mabilis na tumakas. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Bulat Palaro. Mga kasama, posible magkaroon po ng rematch sina dating WBO at WBA flyweight champion Brian Viloria at Mexican boxer Juan Francisco Estrada. Dahil matapos malasap ng The Hawaiian Punch ang kanyang pagkatalo sa laban noong nakaraang gabi sa Cotai Arena sa The Venetian Hotel sa Macau. Ayon ho kay Viloria, babawi isa sa inaasang rematch kay Estrada at sisiguraduhin mababawi niya ang kanyang title belts. Sa scorecards, 115 to 113 ang ibinigay ni Judge Levy Martinez para kay Viloria, habang pinabura naman ni Judge Michael Pernick ay si Estrada sa score na 116-111 at si Judge Francisco Martinez ay nagbigay ng 117 to 111 na score sa challenger para hiranging bagong WBA WBO flyweight champion. Samantala, nabatid naman na natakdang humarap sa isa pang Pinoy boxer si Milan Melindo o sa isa pang Pinoy boxer na si Milan Melindo si Estrada sa Agosto. Mga kasama, abangan. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Showbiz Balita. Hello everybody and everywhere. Kala ko wala ka, Loli. Oo, andito lang Thank ako you, sa thank tabi-tabi. It's me, Loli. Pop, your one and only. Your 1.5. Yan. I have a letter again. Yan, importante. Yun na nga, may madalas na itong mga sulat. sulat-sulat sa atin na wala man lamang nakalakip na pasalubong, basta sulat na lang ng sulat sila. Wala nakaipit man lang. Walang nakadikit, nakaipit, wala talaga. At ito na nga, my slowly is about something especially about affection and display. Dear Loli, gusto ko lang magpaliwanag tungkol sa aking sinasabi nilang pagkakatanggal sa isang morning show. Salamat. Una kasing lumabas ang mga haka-haka na ako'y tinanggal, na ako'y chinugi. Ganun ba? To, sinipa. Dahil daw sa public display of affection. PDA? Oo. Philippine Dental? Namin ng aking kasintahang lalaki. Siyempre, babae yung sumulat, lalaki yung sinasabing ka-PDA niya. Hindi totoo yun. Hindi ako tinanggal bilang host ng isang noontime morning. Morning. Tama. Wag mo na ngayon. Mamaya na. Mamaya. Ano mamaya na. Wag dyan. Nakikiliti ako. Wag dyan. Sandali. Balita yung chalap-chalap pa ba yan? Public display lang. Okay. Mamaya na, public yun. Okay. Private, mamaya na. Sige. Ay, kulit. Sorry. Pasensya na, Loli. Habang sinusulat ko to, merong... Ay, naku, wag dyan. Wag naman... Ay, asus. Ma'am... Sandali lang. Loli, saan Ano ba ba yan? nangyari kay Loli? Hoy. Kinagat na langgam mo, no? Nakasulat daw kasi. Nadadala ako sa sulat nito. Dyan. Sandali lang. Marami kasing... Sandali eh. Sandali. Public on air tayo, ha. Sandali lang. Ang host, sino bang sumulat ni? Kaya pala. Kaya naman pala. Okay, itutuloy ko na, Loli. Pasensya na, Loli, nadadala ka rin. Hindi totoo lahat ng mga sinasabi nila. Ang rason kung bakit ako nawala doon sa morning show, nagkaroon ng reformat sa show. Ni-reformat at ang gusto ng network ay mga bagong mga news persons. Pwede tayo dyan. So parang mga kayo. Si Paring Weng, Loli. Mga taga-news. Hindi mga taga-showbiz muna.
Well, so sad naman at lumabas yung mga espekulasyon niyan, Loli. Kaya kami natanggal. Hindi totoo. Nag-reformat lang ang show at walang katotohanan yung aming public display of affectionates. Pero wala raw katotohanan na over silang mag-PDA. We just show our love in little ways lang. So sana'y mabura ang inyong mga pag-iisip tungkol sa aming kabastusan. Ay hindi, kabastusan. Hindi po yung kabastusan. Wala hong ganon. Nag-reformat lang. Nagmamahal, Vinura. Kaya pala binura ka. Okay. Napangiti sa Loli si Larry King. Vinura. Yeah. Yung kanyang kasintahan, si Andre Felix. Distor. Yan. Kaya lang, sa pangalan mo pa lang, talagang mabubura ka na, Venusra. Thank you. Thank you. Sa sulat, good luck na lang sa'yo at sa iyong PDA. It's me, Loli! Paparapapap! Lollipop! Thank you, Lollipop. Gas panghimana. Hindi gasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Ito na si Bibi. Himagas. Beauty. Magandang tanghali mga kasama. Para naman po sa aking panghimagas, naku mga kasama, ramdam na natin ngayon ang init ng panahon. Lalo na sa labas, 'di ba? Sobrang sikat ng araw. Kaya naman tiyak na marami sa atin ang sabik ng tumalon sa dagat o lumangoy sa swimming pool. Panigurado hindi may iwasang magkaroon tayo ng sunburn sa parte ng ating mga katawan. Lalo sa likod ang sakit nun at mahirap maligo at matulog. Nalaga. 'Di ba? Pag nagka-sunburn ka, sakit nun. Pwes, tuklasin nyo ang isang ice cream spa sa isang hotel sa Makati lamang. Ice cream spa. Akalain nyo na ang ice cream ay hindi lamang pwedeng kainin. Pwede rin itong pangpahid sa ating katawan at nakakagaling pa raw ito ng sunburn. At mainam sa mga may dry skin. Sunbird? Sunburn. Sunbird. Chocolate rose. Paano yun? Pag nasa katawan mo na yan, anong gagawin dun? Eto na, chocolate, rose, Thai tea at coconut flavor ang pagpipilian para sa mga ipapahid sa iyong likod. Ang pinaka-main ingredients nito ay yung sweet potatoes, oatmeal at oil at papatigasin nila ito sa freezer para lumamig ang pakiramdam ng ating likod. Yun, isa-scrub siya sa iyong buong katawan. Kaya lang, nakakatunaw naman ang bawat treatment ng isang oras dito na nagkakahalaga lamang ng 2,100 pesos. Ilang galugad ng ice cream nun? Kaya nga Dami ng masayang bata niya. At yan po ang Balitang Panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak Armen. Thank you. Panghimagas Beauty. Naglalagablab na mga balita. May nabibili ba niyan sa pouch? Wala pa. Pwede dalhin sa beach? Pupunta pa ng Makati. Ice cream? Paano ho mga kasama, diretso mga naglalagabdab na balitang tatak RMN ay yun na pakinggan dito sa DZXL 558. May tanghali ng Lunes, Abril 8, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Salamat kasama Weng. Last Friday, ako po si Buddy Oberas, mabuhay. At from the city of Sambo, Alceres Prima Hermano Weng de la Peña. Kami po lahat sa DZXL ay Tatak RMN. Bigyang ligaya ngayong tag-araw, basta ng ulap sa himpapawid. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!